netizens! Welcome sa episode natin for today. So my name is Bruce Mendez and kasama ko ngayon ang aking partner, si Alex Mendoza. Yes, hello everyone! Kumusta ang araw nyo? Welcome to our podcast. So, for today's episode, we have something special prepared for you. Alam naman natin that we, Filipinos, are very cultural. Our traditions and values always affect how we live our daily lives. Pero, do you ever wondered how culture shapes other people, the other nations? So, well, today, tayo ay magda-dive sa Chinese culture. Ni hao! Ni hao, partner! Ni hao! Yes, so we'll get to know more about their traditions, values, and some fun facts. So, and of course, hindi natin ito magagawa without our special guests. And let's welcome them, Miss Jesslyn Angela Sanchez. And Mr. Romeo Leaf Jr. Hello po! Ni hao! Ni hao, ni hao, ni hao! At ngayon nga, nag-prepare kami ng mga ilang questions para sa kanila upang sagutin about their background for being a half Filipino and half Chinese. So, Alex G, Alex M. Let's go! Thank you, Bruce M. So, for first question, growing up bilang isang half Filipino at half Chinese, anong mga kwento o mga comparison ang mga binabanggit ng family mo sa iyo? Actually, yung Chinese side ko, galing siya sa father ko. Lagi niya kinukwento yung lolo ko. And kung paano sila nakapunta dito, galing sa China, ganun. Kahit walang-wala sila. Tapang lang na loob. Amerikana at suitcase lang yung mga dala daw ni lolo. Una muna, ang gamit niya is confidence. Tapos, experience niya sa pagiging salesman niya sa China. Tapos, direct siyang nag-apply sa owner doon sa isang maliit na local grocery. Tapos, sa sobrang charismatic niya raw, on the spot, ginawa siyang manager. Grabe no? Tapos ngayon, ang dami ng requirements para lang makapag-apply. Grabe! Kung sa'yo, rags to riches yung genre, sa akin naman, romance hindi komplikado. Na-meet ni Papa si Mama habang nagbabakasyon siya dito sa Pinas. Ayun, love at first sight agad. Tapos noon, nagpapayo sa kaibigan niya ang Pilipino si Papa. Sabi naman, haranahin daw niya muna. E di nag-hire ng banda, tas kinantahan si Mama sa labas ng bahay nila. Una pa nga, ano ba yun? Parang nawiwirduhan pa si Mama. Pero habang tumagal, tapos hindi sumusuko sa panliligaw si Papa, pagkakantuan nila ng buhay, ganun. Naintindihan naman ni Mama na mahal siya ni Papa. Tsaka pansin din na seryoso siya sa kanya. Ayun lang. Napakaganda nga naman talaga ng mga story ng background niyo, no? Lalo na yung sa Papa ni Robin tsaka sa Mama niya. Grabe, napaka-romantic. At yung sa lolo naman ni Jesslyn, grabe. Sana mahawa ko ng charismatic ng lolo mo. And next question natin dyan, sa tingin nyo, yung mga kwento tulad yan, aside sa mga sinabi nyo earlier, paano sila naka-apekto sa pagkatao at identity nyo? Well, oo, maraming kwento about sa China and sa mga Chinese, sa mga pag-iisip and traditions namin. Mas malaki pa rin talaga yung epekto ng paglaki ko dito sa Pinas. Na-excite ako pag may mga piyesta, yung panlasa ko, kahit na may mga Chinese food sa harap ko. Mas nag-expect pa rin talaga ako sa mga Filipino food. Mga chicken, spaghetti, palabok, mga ganon. Yung mga talagang nakikita mo dito sa Pilipinas. Ako din, mag-agree din ako dun, no? Dati nga naisip ko pa parang hati lagi ako eh. Alam mo yun, nagagalit mga relatives ko na Chinese dahil hindi daw ako masyadong Chinese. Tapos naman yung mga Filipino na side namin, nagagalit din kasi hindi daw ako masyadong Filipino. Pero ngayon, parang ang naging benefit na sa akin ng pagka-half Chinese ko dahil para bang may business-minded na Chinese akong perspective sa buhay and sa business, yun nga. Tapos may trait din ako na Pinoy na madali akong makisama sa ibang tao. Yun lang po.
Grabe nga, no? Yung makikita natin talaga yung paghalo ng tradisyon ng Filipino at Chinese sa ating mga special guests. So for our next question, ano sa tingin ninyo ang pinakamalaking epekto ng Chinese community sa buhay nyo sa araw-araw? Ako, para sa akin, sa business side talaga siya. Kasi malaking tulong siya eh. Ang daming mura and quality na products galing sa mga Chinese-owned stores. And since may Chinese blood nga ako, natural na talaga sa pamilya namin yung pagiging madiskarte and yung sobrang tipid talaga sa negosyo. Sa akin naman po, mas ramdam ko sa culture eh. Lalo na sa pagkain. Lumaki ako na laging may siopaw, siomai, pansit, or tikoy. Diba? Madalasan sa handaan. Parang naging normal na part ng buhay namin. Kaya hindi ko na rin siya nakikita as Chinese lang, kundi parte na ng pagka-Pinoy ko. Ang sarap nga talaga ng siopaw ng China, no? So, may question ako. Totoo bang gawa sa pusa ang siopaw? Kidding aside, so paano nyo nakikita na naka-impluwensya ang Chinese community sa mga Pilipino? Para sa akin naman po, no? Sa pagiging masinop at madiskarte sa negosyo, hindi mo rin may kakaila na maraming top businessmen sa Pilipinas ay may Chinese blood. Tulad nga ni na Henry C. na may-ari ng SM at John Gokong Wei na may-ari naman ng Robinsons. Nakaka-inspire din kasi kahit ako, nararamdam ko na nadadala ko rin yung ganong values ko sa araw-araw. Totoo. And also, pati yung traditions nila naka-influence na rin, no? Kapag Chinese New Year, kahit hindi lahat Chinese, nakikisama na rin. May tikoy, ganun. May mga dragon dance sa mall. Also, meron din yung mga pampaswerte. Alam niyo ba yun? Yung mga gold na something like that. And since may lahi din ako, mas special siya para sa akin kasi nakikita ko kung paano nagsasama yung Chinese and Filipino culture. Yes, talagang nakikita yung Chinese culture sa ating mga Pilipino. Alam niyo naman, meron ngayon yung trend sa TikTok, Binondo date, yung mga ganyan. At saka kapag talagang business-minded yung isang person and about sa money, laging sinasabi it's a Chinese culture. So, let's proceed to our next question pa para mas makapag-dive pa tayo dito para makita natin kung ano pa talaga yung may impluwensya ng mga Chinese culture sa atin. So, Kaya pa ba? yes, kaya pa! Kaya pa ba ng mga ating special guest? Kamusta? Nikaw, kaya pa! Yes, nikaw. Okay. Okay, so kung kayo po yung tatanungin, kung i-describe nyo yung sarili nyo, sa tingin nyo, saan kayo naglilin or like mas kung ano yung napipil nyo? Chinese ka or Filipino? Siguro mas feel ko yung Filipino side ko. Kasi syempre, dito na ako lumaki, mas exposed ako sa culture and sa mga traditions dito sa Philippines. So, kahit may Chinese blood ako, mas na-embrace ko talaga yung pagka-Filipino ko. Ganun din po ako, no? Mas feel ko yung pagiging Pinoy ko. Siguro dahil na rin sa dito ako lumaki, and yung Filipino culture din ang nakasanayan at nakagisnan ko. At kahit minsan, like sa household namin may mga Chinese practices pa rin na nagaganap, mas dominant pa rin yung pagiging Pinoy. Siyempre siguro dahil na rin sa mga nakakasalamuha ko rin, mga kaibigan ko, na puro Pinoy lang din naman po. Oo, I guess depende rin talaga yun, no? Sa environment na meron ka. Opo. Siyempre, since napag-uusapan natin yung environment, makikita talaga natin na yung Filipino ay very hospitable, no? Napaka-hospitable ng Filipino. Tama ba? Yes po, tama. So, ang next question natin, okay? So, ang next question natin, kung pipiliin ka, mali pala, sorry naman. So, kung papipiliin ka, ano naman yung gusto mo ma-practice ng next generation na kagaya yung may half-blood? For me, siguro mas gusto ko na mas ma-practice or mas lean sila sa Filipino side. I mean, kasi syempre mas alam naman natin na mas alam ko yung Filipino practices, yung culture and mga traditions since sabi ko nga dito nga ako lumaki, so parang mas malapit na talaga ako dito. Like, kahit nakapikit na ako, alam ko Joke lang. Pero ayun nga, kasi feeling ko mas grounded ako dito
hindi naman sa tinatakwil ko yung Chinese side ko. Important pa rin naman siya since part siya ng identity ko. And if doon man mas mag-win yung mga next generation, why not naman? Pwede po, no? Para sa akin naman po, nasabi nga ni Miss Jocelyn po kanina na important nga both since part siya ng identity namin. Totoo naman yun. Mas malaki at lamang lang talaga yung influence ng Filipino side ko. But at the same time, gusto ko i-honor yung Chinese side ko. So kung papipiliin ako, gusto ko na both yung ma-practice para balance and para iba rooted pa rin sa yun po, sa both worlds tsaka both cultures po. Yes, and tama naman, kung talagang para sa next generation, mas maganda pa rin na mix, halo, kasi there's nothing wrong naman about that. And kapag sinabi naman natin Chinese, di ba, dun nakuha na ng mga Pilipino yung mga swerte. So, punta naman tayo ngayon sa mga topic na may mga related sa pampaswerte. So, naniniwala ba kayo sa feng shui? Sa bahay kasi namin, bawal may nakaharap na salamin sa higaan. Naniniwala kasi kami na yung salamin ay hindi namang nagre-reflect ng physical na mundo, pero alam mo yun, sinasabi na parang may mga spiritual na nakapasok sa salamin. So, ano yung opinion nyo doon? Ako, naniniwala kami dyan. Yung ate ko interior designer siya eh. Tapos, gumagamit siya ng feng shui sa designs niya. Talagang bawal na may salamin sa katapat ng higaan. Kasi, yung purpose ng kama mo is para sa pagpapahinga. And yung mga salamin naman is salungat dun. So, ayon sa feng shui, pag may salamin sa harap ng kama mo, parang magkakabangungot ka, right? Sleep paralysis o pati sleepwalking yata, ganun. Speaking of that word, I heard you say ate, tama ba? Yes po. Sa tingin mo, alam kaya ng mga tao na ang pagtawag sa mga nakakatandang kapatid ng ate at kuya ay hindi native dito sa Pilipinas? Actually, galing ito sa Hokkien Chinese. Tama ba? It's Hokkien? Correct me if I'm wrong. Yes po, Hokkien. Okay, so ang ate ay galing sa A. Is it Ashi? Achi? Okay, it's Achi. It is pronounced as Chi. Okay, so ang ate ay galing sa Achi na word, tapos ang kuya naman ay galing sa Koa. So, ang Ditse, Diko, Sanse, at Sanko galing din sa Hokkien. Tama ba? Opo. Tama po. Pwede po ba magdagdag po ako, no? Mahalaga po kasi na ipakita ang paggalang sa mas nakatanda. At yung posisyon nga sa pamilya ay nagbibigay indikasyon kung gaano ka karapat dapat irespeto ng mas mga nakakabata. Ang Ditse at Diko ay para sa second eldest na ate at kuya. Tapos ang Sanse at Sanko naman po para sa third eldest po. Okay, thank you for that. So, kayo ba, na-experience nyo na ba yung, o kaya yung parents nyo na yung racism mismo is dahil may lahi kayong Chinese? Sadly, oo. Naikwento ko rin yun sa parents ko eh. Grabe talaga yung discrimination nila. Unang punta nila dito, galing abroad. Simple lang. Nag-uusap lang sila in Chinese sa bus. Tapos, biglang may mga tao na tititig sa kanila na para bang ang dumi nila. O kaya tatawagin silang names and na sobrang offensive. May mga pagkakataon pa nga na sinasabihan silang, go back to China, you don't belong here. Mga ganon. Ang sakit kasi isipin kasi wala naman silang ginagawang masama eh. Nagtatrabaho lang sila. Pero ganon yung mga na-experience nila. Ako mismo, lalo na nung pandemic, ramdam na ramdam ko po kapag papasok ako sa grocery. Napapansin ko na ibang tao, iiwasan ako. Parang natatakot sila na mahawa lang dahil Chinese looking nga po ako, singkit, ganyan. May mga bumubulong pa nga po na coronavirus habang babadaan ako. Doon ko talaga na-feel na minsan, kahit anong gawin mo, kahit tahimik ka lang, people will see you as a threat nang dahil lang sa itsura mo. Ang bigat niya kasi parang yung pagkatao mo na mismo yung kinatatakutan at hindi po yung virus.
Grabe, no? People talaga can be cruel at any times, no? Lalo na pag hindi pasok sa paningin nila yung mismong lagay ng isang tao. Well, Yes, grabe nga yan, partner, no? so, ang tanong ko lang sa inyo is, paano naman yung prejudice, yung mga subtle, araw-araw na bias na na-experience mo, o ng family mo bilang may lahing Chinese? Actually, yun yung mas mahirap. Minsan kasi, hindi siya laging obvious. Pero ramdam mo, ganun. Lumaki ako na lagi kong naririnig yung mga comments na, ay siguro magaling yan sa math kasi Chinese eh. Parang compliment siya, oo. Pero deep inside, parang nilalagay ka sa isang box na dapat lagi kang matalino or lagi kang achiever. Hindi na nakikita yung individuality mo eh. Kasi lagi kang kinukumpara sa stereotype. May mga kakilala din ako na Chinese international students. Tapos, automatic agad na assumption ng iba na mayaman sila, spoiled, o kaya hindi marunong makihalubilo. Ang unfair, kasi hindi naman lahat ganun eh. Pero dahil sa prejudice, nakikita ka lang nila based on stereotype. Sadly, but totoo po yan, no? Even sa workplace, na-experience ko na mas mahirap makuha yung leadership roles. Parang may assumption na tahimik lang ako, na hindi ako assertive enough to lead. So, nararamdaman ko na kailangan ko pang magdoble kayod, magpakitang gilas, just to prove na kaya ko rin. Nakakapagod kasi instead of just being yourself po, you always have to fight against those invisible walls na prejudice. Kaya naiintindihan ko talaga kung bakit close yung mga relationships ng mga Chinese communities abroad, kasi dun mo lang mararamdaman yung acceptance at support. Kasi nga po sa labas, laging may dalang bigat dulod ng prejudice po. So, ayun nga, no? Grabe yung mga stories natin for this episode. Kaya, dapat talaga pagpapahalagahan natin yung mga culture natin, despite ng pagiging half natin na iba't ibang lahi, like half Chinese, half Filipino, dapat talaga bibigay tayo ng respeto sa bawat isa, no? So ayun guys, dito na muna natin tatapusin ang episode na to. Ang dami nating napag-usapan tungkol sa pagiging half Filipino at half Chinese. Yes, Ang mga kwento ng pamilya, kultura, at iba pa. Tama ba, Miss Alex? Yes, and sana marami tayong napulot na aral sa itong podcast na to, and sana may nalaman pa tayo more pa sa ating Chinese culture. So, partner! Yun nga. Again, at the end of the day, tao tayo, hindi tayo nabubuhay ng isa lamang. Kailangan natin ang mga nasa paligid natin, and with that, kita-kits ulit sa susunod na episode. Okay, Dito lang sa Ni Hao. goodbye! Salamat po! Salamat po sa ating mga guests! Hi, Nanay Sam. Thank you so much. Thank you, guys. Goodbye! See you on our next podcast.